Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senator Coco Pimentel tungkol sa impeachment ni VP Sara. Isa sa mga hinahangaan kong senador na may prinsipyo, itong si Senator Coco Pimentel. Malala nyo nung hearing sa War on Drugs sa Senado, na itong si Senator Pimentel ang nag-preside. Maraming nagalit sa kanya, bakit daw niya pinagbibigyan si Tatay Digong, gano'n, na the fact na medyo nagkahidwaan sa PDP laban. Yun ang kwento. So, dapat sana itong si Senator Pimentel, pagkakataon niya ng gumanti kay PRRD. Kaya lang, hindi. Napakaganda. Patas lang ang pagkandak niya ng hearing sa War on Drugs. So, dito sa impeachment trial nito, kung matutuloy, isa sa mga inaasahan ko na patas itong si Senator Pimentel. Okay, in-interview siya ng 1PX. Ito ang kanyang mga pahayag. Open siya, okay lang sa kanya kung ang Pangulo magtawag ng special session para masimulan ng impeachment trial. Kailang nang tinanong siya tungkol sa mga kongresista na nag-aapura na, yung mga young guns, nangungulit nga, simulan nyo na, bakit ang tagal nyo, bakit June to pa? Ang ganda ng sagot niya na hindi ko sila aawayin, naintindihan ko sila dahil mga prosecutor sila, kailan, let me remind them, warning, huwag nyong galitin ang mga judges na magdinig sa inyong kaso, isinampang kaso. Ang galing ng kanyang ang kanyang mga payag. Pakinggan natin ang interview ito. Para legislative matters are concerned, and then we can formally convene, make the necessary, adopt the necessary resolution to formally convene as an impeachment court. So that the process is a long process kasi of filing an answer, filing a reply. That is a time-consuming process. Maumpisahan na po yun. Yun nga rin po yung isang thought, no, kung mag-special session, it has to be tatawagin ito ng presidente at dapat legislative yung matter. But I was listening to an interview of former Associate Justice Tony Carpio. Ang sabi nga niya, pwede naman siya mag-call on a legislative matter and then, as you said, no, pwede nga mag-convene na rin as an impeachment court. But earlier, I also heard an ambush interview with the Senator Joel Villanueva. Sabi niya parang, it will really take time. So kung gusto nilang madaliin ito, ay hindi talaga kaya because as you said, maraming preparasyon, wala pang ang kulay ng robe, etc. etc. In your opinion, no, as part of the minority, meron ba kayong role, kumbaga? Meron ba kayong space to air your views on this since two lang kayo in the minority ni Senator Risa? Well, gawa ko din role ko because I released a statement, diba? And I think the media uncovered it. Nasabi ko, I am open to the President calling for a special session and then a suggestion ko to make it a more relevant session. We add the legislative matters that we rush para naman mabalikan namin, we can review what we did, and then we can now start this impeachment proceedings by convening as a court, and then even if the special session is adjourned, may sariling buhay na po yung impeachment court, may sariling calendar na po yan. So hindi na yan the Senate is in session as a legislative body, but the impeachment court is in session. Magagawa na kami ng sariling calendar. But agree ako kay Senate President na we need to be in session as a Senate before we can say na, ang suot na namin ngayon is yung pangalawang sombrero na namin as an impeachment court. We have to do that formal transition. But, Senator, what would you have to say to House members who are stepping up the pressure on the upper chamber at the moment? Every day, it seems we get statements. Today, for instance, the so-called young guns composed of Zamora, Pongkalon, Ortega, Pungkun issued a statement saying, justice delayed is justice denied.
We also have statements from Makabayan saying, well, now the ball is in the Senate's court. They've done their job. Bilisan nyo naman daw. What do you have to say to this? Hindi ko na sila aawayin. Yeah, hindi ko naaawayin. I understand kasi prosecutor sila. So talagang ano na sila, they are taking an adverse position against the official impeached. I understand that. Kami naman I hope they understand that we have to do things formally, and with my latest suggestion they should be convinced that the Senate or some Senate members are looking for ways to do this legally so that the impeachment court can convene legally and in accordance with the rules. Yung walang airtight pa, walang putas, walang constitutional question. So that's what we're doing. So I know, siyempre I understand the prosecutors na sila adversarial na sila Who's the person impeached? Pero tandaan din sila, tandaan sa reminder na lang ito, you do not unnecessarily criticize or attack the body which will decide your case, di ba? So, relax lang din sila. Senator, this special session that could be requested, should it emanate from the President's office or... Okay, so, di ba? Ang ganda yung kanya, no? Kasi, atat na atat itong mga kongresista eh. Kasalanan nila. Bakit? Pinatulog nila ng dalos 2 buwan yung complaint sa Kamara. Ngayon, pati si Senator Escudero, reklamo, huwag nyo kaming apurain. Oh. So sana maiparating, marinig ito ng mga kongresista na nag-apura na dahan-dahan kayo. Do not agitate. Huwag niyong galitin ang mga judges na didinig sa isinampa ninyong kaso. Which is, tama nga lang naman, di ba? Okay, so tingnan natin anong mangyari dito sa impeachment case na ito kung magpatawag pa ang Pangulo ng special session o wala. Okay. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod. Palagi namo-monetize tayo dahil sa inyo. Ang ating income ginagamit pagtulong sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Tumutulong tayo sa pagpapatayo ng kanilang mga bahay. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para sa mga sira-sira nilang bahay. At namimigay tayo ng livelihood. Ngayon po, ongoing yung Lakatan Plantation nila. Libreng seedlings, libreng abono, technology, inaalalayan natin sila nang dahil sa inyo nakakatulong tayo sa kapuspalat nating mga kapatid. Panoorin